Si Alice Guo, abay, bumira. Ayan, bumanat ka, Coffee. Bumanat po itong si Alice Guo sa Senado. Kay Risa Ontiveros. Sa kanya siguro, pag binira niya si Risa Ontiveros, ititigilan na siya. Ba, hindi pwede. Palaban yan eh. Si Duterte nga, di ba? Si Kibuloy nga hindi tumigil dyan Sabi kasi ni Alice Guo, bakit ba ako ang tinititigan ninyo? Bakit nakatuon kayo lahat sa akin? Di ba? Ako ba yung pinakamalaking problema ng Pilipinas? Bakit sa akin kayo nakatitig, no? Nakatutok. Bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Sabi ni Alice Guo. Sabi niya sa Senado. Ay, yari tuloy siya ngayon. Binibertahan siya. Kasi bakit kasi dyan? Diba, may subpina ka, di humarap ka dyan sa Senado, sabihin mo yan na harapan sa kanila. Anyway, ang outlet kasi ni Alice Guo ay Facebook, SOCMED Hindi umubra yan, yung bira ni Alice Guo, hindi umubra yan kay Senator Risa Ontiveros at kay Senate President Escudero. Sabi niya, Alice Guo has no position to tell senators what to prioritize. So, grabe yung Chinese na to. Siya pa nag-utos. Wag ako. Yeah, grabe, lakas si Alice Guo dito May pagkaano din ito no? May pagka-demanding din Senate President Francis Chis Escudero on Friday took a swipe at suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo for issuing a statement asking why senators seemed fixated on her instead of focusing on critical issues such as food shortage and lack of healthcare among others. Naghanap pa ng problema no? Dito na kayo mag-focus kayo dito sa healthcare at saka sa ganito mga issue. Huwag niyo akong titigan. Yan ang pinupunto dyan ni Mayor Alice Guo. Ay, nag-uutos pero nagtatago. When Escudero acknowledged that Guo has the right to issue statements, the Senate President said the embattled mayor should not force her personal interest to the minds of lawmakers. Di ba? Kung babalikan natin, i-replay natin yung mga kasinungalingan ni Alice Guo. Dapat sabihan din siya, hindi ka magsinungaling. Biruin mo, pinasasakay niya pa yung ibang Pilipino. May mga Pilipinong nadala nung sinabi niya na anak siya ng kasambahay at homeschooled siya. May mga nadala din siyang Pilipino, no? May mga nakuha siyang simpatsya. In fact, yung iba, nagrarally pa para suportahan siya. Diba? Yun pala, kasinungalingan din pala lahat yan. Pero ngayon, ang lakas ni Alice Guo dito, binibira pa ang Senado. Karapatan niya yon, karapatan niyang sabihin yon. Pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Saan po ni Escudero? Baka nagdidikta. Ano ka, boss? Ano ka, presidente? Siyempre, siya ang tinatamaan. Siya ang inaatake dito sa isyong ito. Siyempre, unawain natin pagtatanggol niya palagi ang sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipersa yung kanyang personal na interest at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni numan, higit pa sa sino mang miyembro ng Senado. Anong gusto niya? Dahil mayaman siya, huwag niyo na akong pag-usapan, ganoon. Yun ba yung gustong puntuhin dito ni Alice Guo? Parang pass na ako dyan. Dami kong pera, huwag niyo na akong imbestigahan. Hayaan niyo na yung pogo na yan. Dahil nga yan, nagbubulgar nga yung mga connection dito mga involved dito sa pogo. Tapos gusto niya, itigil na agad yan. Escudero, a lawyer, mentioned a principle in law that flight is an evidence of guilt when asked how he sees Guo's continuous evasion of the Senate's arrest order. Intindihin natin na wala siya sa lugar na mamili kung anong pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ng Senado, dumaan niya sa proseso. May pinagdaanan, mga rason, di yan bago naman issue yung warrant. Hindi harapin niya yan. Yun lang naman yan At saka bakit nga ba tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang hindi naman nagbago yun. Ay sa proper forum kita haharapin. Exactly. Ganyan din yung narrative ni Kibuloy. Yan din ang sinasabi noon ni Kibuloy sa husgado. Sa proper forum kita haharapin. Pero pagdating na, may kaso na sa totoong korte, nagtago na. Di ba parang replay lang ito Pangalawang beses na ito Narinig na natin yan, di ba? Yung na-real talk tuloy kayo ni Ontiveros, ni Chis Escudero dyan. Narinig na natin yan Exactly. Kay Kibuloy, rinig natin yan. Tapos nung nag-issue ng warrant yung korte, hindi rin naman nagpakita. So wag na tayo magulat kung sakasakali sa mga ganyang uri ng hirit o salita kaugnay ng hindi pagdalo o pagdalo sa Senado o sa pagdiligma ng korte kapag may naisampa ng kaso, sabi ni Escudero. Totoo. Malaki Kibuloy style nito Yan. Allergic to liars. Earlier in the day, Senator Ontiveros also refuted Guo's statement saying
They are not fixated on her. They are just allergic to liars. Allergic lang daw po itong Senado sa mga sinungaling. 1. Alice Guo. 2. Kibuloy. Ontiveros, who leads the Senate investigation into the raided Pogo Hub dyan po sa town ni Guo, slammed the embattled mayor for issuing statements on Facebook instead of facing the allegations raised against her in the hearing. Exactly. Di ba bakit idadaan mo sa Facebook? Di ba? Umanap ka dyan sa pagdidig na yan. Di ba? Patunayan mo. Magagaling naman ang abogado ko. Di ba? Bakit ka magtatago? Wala hindi man simpleng issue ito. Pogo ito. Oh. Mabibigat yung mga krimen na ipinapanganak dito sa mga Pogo na yan. Yung mga torture. Grabe yung ka-coffee. Tapos sasabihin niya, wag ako pag-initan. Pwede ba yun? Ikaw magdikta dahil mapera ka, ikaw magdikta. Ay nako, wag naman ganyan. Kay John Jovil, ka-coffee, maraming hindi ated ng SONA ni PBBM kasi baka ma-short o kulangin ang 20 million budget sa pagkain. John Jovil. Actually, nabiktima ka na naman ng fake news dito, John Jovil. Kasi ang hina-highlight nila, 20 million para sa pagkain lang. Hindi po. Hindi nyo alam, nakasama na po yung ilang expenses dyan tulad ng renovation at ilan pa pong expenses. Hindi pagkain lang. Parang pinapalabas kasi nyo na puro pagkain ng 20 million. Anong pagkain naman yun? Ganun kamahal. Napakarami namang pagkain nun kung 20 million. Di ba? Common sense naman yan. Serena Ava de la Cruz watching from Japan. At isa pa ka-coffee, yun ay allotted budget. Hindi ibig sabihin na na-consume lahat yung 20 million na yan. Jeline Kiazon, oy, good evening po sa inyo, Ma'am Australia. Dios, good Friday evening mga ka-coffee. Enjoy ang weekend. Thank you. Kay Pinky MA, daming dumaan na foreigners sa process para maging legit citizen. Siya, gusto niya instant. Exactly. Yun lang natin maintindihan dyan. Sino to? Yung vlogger na Pilipino, may pangalan sa Pilipino, no? Grabe yung pinagdaanan niya para maging Pilipino. Yat ito, kumuha lang ng birth certificate, siguro kung sa isang, halimbawa nangyari dyan sa Davao del Sur, sa isang town sa kung saan man yan, may birth certificate, gamit ang birth certificate, yan, nakapag-apply na, nakakuha ng passport o kung ano man yan. Ang sabi nga sa ilang analysis, baka lumabas na ng bansa itong si Alice Guo gamit yung kanyang Chinese passport. Diba? Nakatago lang yan. Baka may ibang identity pa yan, hindi natin alam. Ma'am Carcleia, thank you ma'am ha. Good morning ka-coffee, ka-MSMA, ka-Loyals, DJ Byron Tokis. Ayan, mega love shoutout po kay Mama Gilda Enriquez, kay Sis Nilda, kay Sis Maite, kay Eloids, kay Ma'am Florida, kay Ma'am Pinky MA, kay Ma'am Jeline, kay Ma'am Zandra, kay Siguo, pamilya ng mga Duterte and Gibbs kasi filingera. Nadali mo ma'am. Parang demanding, no? Sila na magdidikta. Ito gawin nyo, ito ganyan. Paano na lang kung si Digong, baka namayagpag pa ito, dumami pa yung Alice Guo kung sila yung nakaupo dyan. Grabe ha. Para Bante Belga, coffee tayo. Thank you. Jeline Kiazo, no? Hello Ma'am Carcleia. Kay Roslyn D.A. Hello ka-coffee. Watching from Hong Kong. Hello po sa inyo. Kay Paeng Chu, good evening po Ma'am Carcleia. Kay Johnny Zach Bayuga, good PM ka-coffee watching from Tokyo, Japan. Basta forever Marcos po. Kami, shoutout po sa lahat ng mga loyalista. Yan. Sa lahat po ng loyalista na nakikinig po sa atin. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Yan, si Hungry Syrian Wanderer. Pinaghirapan niya ang pagiging citizen niya, sabi ni Eugene R.N. Oo, yung naturalization, yung process natin yan. Medyo mahababang proseso yan. Daniel Dumasig, yan, shoutout po sa inyo. Yung mga nasa Facebook po, shoutout din natin si Oslek Graham, kay Sylvia Escobar Ala, kay Jan Ju Kiton, at kay Gina Lynn, ay ma'am, happy viewing po sa inyo. Ebong Uso, shoutout po sa inyo. Kay Mary Alambat, happy viewing po. Kung nasa Facebook po kayo at nakikinig po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook, at kung nasa YouTube naman, click nyo lang po ang subscribe. Nandiyan po sa baba na para updated kayo sa ating mga bagong upload. Sige, komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section, at subukan natin basahin yan ka-coffee isa-isa. Ay, Joe Messina, what's up ka-coffee? Ayan, kumusta po kayo? Sir, happy viewing po sa inyo. Esmeralda Correa de Guzman, hi ka-coffee, kaya all buena. Wala lang karapatang mag-demand, akusado ka, parehas lang kayo ni Kibuloy na paghahalataan kayo na iisa ang inyong tagapagtanggol. Digong po. Oo nga kung sino pa talaga yung mga dihado, sila pa yung magde-demand. Ay nako, ewan ko sa inyo. O siya, sige, kuha na ng kape ka-coffee at tayo mag-move on sa ating next topic.